business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Itama po ang inyong orasan na oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Ito ang News Radio Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan na oras sa buong kapuluan na alas 7 ng umaga. Bismillah, assalamualaikum, ang kapayapaan ay sumasa inyo magandang umaga Bangsamoro. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7.
Ngayon ay araw ng Martes, ika-30 sa buwan ng Disyembre 2025 at ika-10 sa buwan ng Rajab 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming news head at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa looban ng 30 minuto, radyo natin Caroline Abbas. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na nahatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Ventures Corporation sa pamahala ni Manager Abidin Iyali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago nating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ng ngayong araw ng Martes. Base sa inilabasan ng Pag-asa, alas 5 ng umaga, ang Estelize ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Mostly Mindanao ay makakaranas sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo na pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dulot ng Estelize o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa silangan hanggang hilagang silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa 33.0 degrees Celsius at 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:54 ng umaga at lulubog alas 5:37 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihahatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Imakakuha. Katuwang ang radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Arahat Balita alas 7. Ito ang News Radio Balita. At para sa ating pangunang balita, matagumpay na isinagawa ang turnover ceremony ng isang daang unit sa Housing Settlement Project sa Barangay Mustafa Ala, dating kilala bilang Barangay Sapalan, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kasabay ng groundbreaking ceremony para sa mga support facilities ng nasabing pabahaya. Ang proyektong ito ay nakalaan para sa mga dekomisyon combatant bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na naglalayong isulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa komunidad at maging ang isang maayos na transisyon. Sa pamagitan ng settlement housing na ito, binibigyan ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na makapagsimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay na may maayos, ligtas at disenteng tirahan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Higit pa sa pabahay, ang proyekto ay sumasalamin sa malasakit ng pamahalaan at mga katuwang na institusyon sa rehabilitasyon,
at reintegrasyon ng mga dating kompetans upang sila ay maging ganap at produktibong kasapi ng lipunan. Dumalo sa nasabing aktibidad si Member of Parliament Honorable Mohagir Iqbal at ang mga kinatawanan mula sa iba't ibang opisina mula sa Bangsamoro Government. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagsagawa ang MSSD katuwang opisina ni Member of Parliament MP Dr. Susana Salvador Anayatin ng pamamahagi ng livelihood assistance para sa 40 mga benepisyaryo sa ilalim ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan program o idinaos ang aktibidad sa opisina ni MP Dr. Susana Salvador Anayatin noong ika-24 sa buwan na Disyembre taong kasalukuyan. Sa kabuuang bilang 25 ang mula sa bayan ng Dato Udin Sinsuat, 13 sa Buldon at 2 sa Sultan Kudarat. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tiga 15,000 na one-time livelihood assistance na layong makatulong sa kanila na makapagsimula ng bagong income generating activity o mapalago pa ang kanilang kasalukuyang maliit na kabuhayan. Pinunduhan sa pamamagitan ng Transition Development Impact Fund. Ang BSK ay isa sa mga flagship program ng MSSD na naglalayong matulungan ang mga pamilya at komunidad na makarecover mula sa epekto ng masamang klima, kaguluhan o iba pang sakuna. Ito ang News Radio Balita. Walong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, inaristo sa ikinasang anti-smuggling operasyon ng Maluso MPA sa ang 2 individual matapos makumpiskahan ng kahong-kahong puslit na mga sigarilyo sa barangay Lower Port Holland, Maluso, Basilan noong araw ng Linggo. Nasamsam ng mga pulisya ang 15 master cases ng Bosco Filter Kings cigarettes na may 750 rims at may market na value na 588,750. Kinumpiska rin ng Maluso MPS ang Suzuki minivan na gamit ng 2 suspect sa pagpuslit ng mga nasabing kontrabando. Agad naman na dinala ang mga puslit na sigarilyo sa Provincial Customs Office para sa deposition or tamang deposisyon habang ang 2 suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Traffic Act o Tariff Act at Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na naisagawa ang ika-16 na General Assembly ng Mindanao Women Advocacy for Good Governance na ginanap sa May Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City, araw ng Lunes or kahapon. Ang MWAGG ay isang organisasyon ng kababayan na nagsusulong ng advokasya para sa mabuting pamamahala sa Bangsamoro.
tumutulong sa pagtugon sa mga isyong panlipunan at pampolitika sa komunidad at nagsasagawa ng daawa upang mahikayat ang kabataan na maging disiplinado at responsableng mamayan at aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Pinangunahan ang pagtitipon ni Professor Naima G.Pendi, PhD, Pangulo ng MWAGG, layunin ng ika-16 na General Assembly na pinagtibay ang pagkakaisa ng mamayang Bangsamoro at palakasin ang kolektibong support sa Bangsamoro government sa pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at mabuting pamamahala. Nagsilbi ring plataforma para sa talakayan hinggil sa mga natamong peace gains, transitional justice at mga hakbang para sa seguridad at preparasyon sa rehiyon. Samantala, binigyan diin ni Dr. Yasir F. Abdullah na bagamat nagmumula sa iba't ibang organisasyon ang mga kalahok, isa ang kanilang layunin ang pagkamita ng kapayapaan para sa Bangsamoro. Tinalaka rin ang mahalagang papel ng kababaihan sa pagpapatupad ng moral governance at hinikayat ang lahat ng makiisa upang makamit ang tunay na pangmatagalang kapayapaan. Labing 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, ang Cotabato City Police Office kasama ang bansa ay parangalan o nakiisa. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, ang Cotabato City Police Office or CCPO sa pamumuno ni Police Colonel Juvin M. Bungkayaw, City Director, ay nakiisa sa buong bansa sa pagpaparangal sa kabayanihan at pangmatagalang pamana ni Dr. Jose Rizal. Ang programa ay sinagawa ngayong araw, ika-30 sa buwan na Disyembre, taong kasalukuyan. Ang pagdiriwang ay bahagi ng pambansang pagkilala sa ambag ng pambansang bayani sa kasaysayan at kalayaan ng Pilipinas, kung saan ipinakita ng CCPO ang kanilang paggalang sa mga halagang itinaguyod ni Rizal para sa bansa. 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, pinarangalan si Maguindanao del Sur Governor Kagi Ali Mitimbang Sr. ng Pilipino Lingkod Bayan Award 2025 bilang pagkilala sa kanyang tapat at makataong pamumuno sa lalawigan. Mismong sa Provincial Administrator Nor Ali Mitimbang ang tumanggap ng parangal na ginanap sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City noong ika-24 sa buwan na Disyembre taong kasalukuyan. Labing 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga Philippine Standard Time at tayo po ay magbabalik after this sa paid short commercial. Ang mensahe ni MP Teng Abuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang inyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon.
Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis! Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhal sikap pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gele sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Nang papatalunan ka na mapiyaye ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunang kayo ito Bapa? Katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun ka sa aki kabaongan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue. Do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan.
Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangilay kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia Crunchy Chicken Nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkain sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. Siti Giar Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipulna Sandigan ng Patuan
with cellphone number 0936-333-6218. Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sally Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998. Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811. Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Ito ang Balita. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan na 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa Hot Balita alas 7. At para sa iba pa nating mga balita, nagpasa ng resolusyon ang Sulu Sangguniang Panlalawigan na nagsasaad ng mariing pagtutol sa anumang mga aktibidad ng Moro Islamic Liberation Front or MILF sa probinsya na para sa mga maraming local executive ay natatanging teritoryo lang ng Moro National Liberation Front or MNLF. Ang resolution number 83-2025 ay naprobahan nitong Bernes sa December 26, 2025 ay may lagdaan ni Sulu Vice Governor Haji Abdul Sakur Mahail Tana Sr. at ng 8 iba pang mga kasapi ng Provincial Board. Si Tan ay bilang Vice Governor ang siyang presiding chairperson ng Sulu Provincial Board. Unang binanggit sa nasabing sangguniang panlalawigan na resolusyon na tutol ang probinsya na sa nakatakdang gagawing pagtitipon ng MILF members, posibleng kaugnay ng Mindanao Peace Process sa Barangay Kanbulan sa Look at sa anupamang mga aktibidad ng nasabing dating Rebel Front sa alinmang lugar sa Sulu. Ayon sa resolusyon, walang pahintulot ang militar sa nasabing nakatakdang MILF activity sa Look na posibleng magsanhi lang ng hindi pagkakaunawaan at tensyon na sanhi ng kawalan ng kaukulang mga koordinasyon sa pamahalaan. Una nang inalisa ng Supreme Court ang Sulu sa teritoryo ng Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao nitong nakalipasan na taon batay sa petisyon ni Tana noong siya ang provincial governor ng probinsya. Sa kabila ng nasabing desisyon ng Supreme Court, nagpapatuloy pa rin ang serbisyong publiko ng mga ahensya ng BARM sa Sulu. Ngayon sakop na ng Administrative Region 9. Ang BARM government ay pinamumunuan ng ilang mga opisyal ng MILF na may mga kinatawan din sa 80 member parliament ng rehiyon. Naitatag ang BARM nitong 2019 kapalitan noong 27 taon ng Autonomous Region in Muslim Mindanao batay sa peace agreement ng MILF at ng Malacanang na produkto ng 22 taon na peace talk. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panghuling balita. Inaasahan na magpapatupad ng taas sa presyo sa produktong diesel at kerosene na magiging epektibo sa susunod na linggo. Batay sa inilabas na magkakahiwalay ng abiso ng COL Philippine Corporation at Shell
Pilipinas sa korporasyon na mananatili o pananatilihin nilang hindi magbabago ang presyo ng kada litro ng gasolina habang itataas ang presyo ng diesel at kerosene ng 60 kada litro. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7 at bago ho tayo magpaalam, hello po kay Roberta Vlog. Good morning po ma'am. At sa ating hello to Wahida Akan na Mamalapat, magandang umaga. Ayan, hello po sa iyo ma'am Wahida Akan Mamalapat dyan sa may, ayan, saan ka ba ngayon? At sa lahat po ng ating mga viewers kay Sir Martinez at kay Denza, isang magandang umaga po. At ngayon na ay araw ng Martes, 13 sa buwan ng Disyembre, 2025. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer at sa aming mga media technician, ako po ang inyong anak kasama, radyo natin Carolina Abbas. Magandang umaga, Central Mindanao, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng magandang umaga. Ang mensahe ni MP Teng Ambuluto ngayong Pasko. Taos-puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay, maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang iyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more